Nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada matapos sumuko sa kasong plunder. Kasabay nito, habang nagtatago pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa, patas na sa 11 ang naiwang mga miyembro ng Senate Majority at Minority na maglilitis sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Magbabalita si Mon Gualvez. Male-maletang dokumento na sagot sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang dinala ng kanyang defense team sa Senado. Kasama rito ang mga nakita nilang paglabag sa saligang batas at mga pagkukulang o mali sa naging proseso. Wala namang ebidensyang naka-attach sa mga impeachment complaints at yung mga ebidensya umano na inilabas ay inilabas lamang o nakalap lamang doon sa committee proceedings after we have already filed their answer. Inihain nila ang sagot sa gitna ng tensyon sa Senado na tumatayong impeachment court. Kahapon din, emosyonal na humarap sa media ang majority member na si Senador Jinggoy Estrada kasunod ng ikalawang arrest warrant na inisyu laban sa kanya sa kaso namang plunder kaugnay ng flood control scandal. Ang kasong ito, non-bailable o walang piyansa. Pagbubunyag ni Estrada, mayroon umanong mga kumausap sa kanya na umalis sa mayorya. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Nanindigan si Estrada, kalokohan ang isinampang kaso laban sa kanya. Na wala silang anuman dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. Naiyak naman sina Senador Camille Villar at Amy Marcos nang hingan ng pahayag patungkol sa ginawang pag-aresto kay Estrada. May God bless Senator Jinggoy and his family. Tinangka naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na makipag-usap kay DILG Secretary John Vic Remulla na sumundo kay Estrada. Pero sa huli, walang nangyaring protective custody kay Estrada. Sa Sandigan Bayan, sumuko si Estrada at hindi raw niya kukunin ang kanyang sahod habang nakadetain. Bukod sa kanya, sumuko rin ang kapwa-akusadong si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Pero idineretso siya kaagad sa ospital matapos tumaas ang presyon habang sumasailalim sa booking procedures. Sumuko rin ang isa sa mga kapwa-akusado nila na si dating DPWH Assistant District Engineer Denril Cortuna. Pinaaresto rin ang dalawa pang DPWH engineer na sina Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. Pero hindi pa rin natapos ang drama sa Senado. May nakaschedule na sesyon sa plenary alas 5 ng hapon kahapon. Pero tanging ang 11 minority senators lamang ang dumalo. Hindi namin alam na hindi sila sisipot ngayong araw na to. All we know ay sasama lang nila si Jinggoy bilang sympathy, whatever, and then babalik din sila come 5 o'clock. Nagantay kami after more than an hour, all of a sudden, biglang uminit, nagpapaypay na si Senrisa, and then lahat kami, nainitan na. Yung pala, pinatayan kami. And then, gusto namin gamitin yung internet, pinatayan na rin, wala na rin. So pumunta yung ilan sa amin sa CR, wala na rin, mainit na rin. Nanawagan naman si SP Cayetano sa mga taga-minorya na makiisa sa anyay pagtatanggol sa independence ng Senado. Sa pahayag na ipinost sa social media, sinabi ni Cayetano na co-equal branch of government ang Senado at hindi dapat angkinin ng sinuman. Ano man daw ang pagkakaiba ng pananaw, mahalagang nagkakasundo sila na Senado lang dapat ang magresolba sa mga isyu sa institusyon. Nanawagan din si Cayetano sa minorya na makiisa sa anyay sadyang pananahimik. Mga kapatid, ako si Mon Gualvez para sa 1PH.